magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta kayo dyan? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, no? At sana po tayong lahat ay laging ligtas. Ayan. Bagong kwento na naman ang ating sabay-sabay na mapapakinggan dito sa ating paboritong tambayan, mga kwento ni Miss J. Pero syempre bago yan ay babati muna tayo sa ating mga avid listeners. So hi po dyan kay Karina Makaraeg, also to Clyde Magwad, and also to Charlotte Ampuyas, Crizel Velarde, and Florisita 5. Hi po sa inyo. Ayan, mag-enjoy lamang kayo dyan sa pakikinig. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Kaya naman syempre ngayon ay wag na nating patagalin pa dahil isang panibagong kwento na naman ang ating sabay-sabay na mapapakinggan. At eto nga ang kwentong pag-ibig ni Jaira at ni Rexter. Kaya naman kung handa na kayo, aba ay tumutok na. Ano na namang nginingiti-ngiti mo diyang babae ka? Parang may pumipitik dyan sa pempem mo kung makakislot ka dyan ah. Nawala nga ang atensyon ni Jaira sa kanyang cellphone nang marinig ang boses ng kanyang kaibigang si Rhea. Masyado kasing bolero tong baby ko. Kinikilig niyang sagot at mahina pang tumili. Napangiwi naman ito. Kinikilig ka dyan, tapos malalaman mo, may iba na pala siya. Tagal niyo ba namang hindi nagkikita? Huwag kang ang nega dyan, hinding-hindi maghahanap ng ibang isang tono dahil ako lang ang mahal niya. Proud pa niyang sambit. Pero alam mo, ang mas magandang gawin para stick to one lang talaga siya. Lumapit sa kanya si Rhea. Sendan mo ng sexy pictures yung baby mo para talagang maging patay na patay siya sa'yo lalo. Mabilis naman siyang umiling. No way, hindi ko gagawin ng ganyang nakakahiyang bagay, no? Gaga, effective kaya ang ganung bagay. Tignan mo ko. Lagi kong sinesenda ng mga sexy pictures yung boyfriend kong Navy. Tignan mo, sa akin at sa akin lang siya umuuwi. Ikaw yun, nakakahiya kayang gawin yung ganung bagay. At saka, baka may makakita pa kapag may nakialam sa cellphone niya. Girl, magtiwala ka sa salita ko. Huwag ka ring mahiya dahil may maipagmamalaki ka naman. Tignan lang natin kung hindi yan masabik sa'yo kapag nakauwi siya. 100% ding makikita mo yung manok ni San Pedro kapag pinanggigilan ka niya. Nag-init naman ang buong mukha niya dahil sa pagiging bulgar ng kanyang kaibigan. Bigla siyang naingganyong gawin ang sinabi nito. Kaso, pinapangunahan siya ng kaba. Alam mo, mauna na muna ako't uwian ko na muna yung Junakis ko. Pag-isipan mong mabuti yung sinabi ko ha, at ikwento mo sa akin kung sakaling mag-reply siya. Binigyan siya ng kaibigan ng isang makahulugang ngisi bago ito lumabas ng kanyang bahay. Napasapo naman si Jaira sa magkabilang pisngi niya. Ayaw niyang gawin ang bagay na yon. Pero natagpuan niya na lang ang sarili sa kwarto na naghahanap ng sexy clothes na susuotin niya. Ganito ba kapag masyadong baliw na baliw sa pagmamahal? Hindi mapigilang bulalas niya. Napili niya nga ang isang manipis na sando na talaga namang lalaban ang cleavage niya. Pinortner niya nga ito sa isang shorts na nagmukhang panty na. Taray, sobrang sarap ko pala. Napuri pa niya ang kanyang sarili nang tumingin siya sa salamin. Talaga kasing nanlalaban ang kagandahan ng katawan niya. Naupo siya sa kama at nagsimulang kumuha ng litrato. Kung lalaki nga lang siya ay tinigasan na siya dahil sa sobrang sarap niya ngayon. Epal kasi mag-suggest tong si Ray. Palibhasa alam niya kung gaano kabilis maengganyo ako sa mga katarantaduhan niya. Napapangiwing sabi niya. Nang makontento nga siya sa mga pinagkukuha niyang litrato, agad na siyang nag-backread sa conversation nila ng kanyang boyfriend. Nang mahanap nga niya ang username ng Telegram nito, agad niya yung tinype at sinend agad ang mga pictures niya dito. Yun nga lang, hindi napansin ng babae na double ang letrang X sa dulo ng username nito. Dahilan para ibang tao ang makareceive ng mga pictures. Nakakahiya! Ano na lang kaya yung sasabihin sa akin ni Lucas? Patiling sambit ni Jaira bago magpagulong-gulong sa kanyang kama. Sa kabilang banda naman ay isang lalaking kumakain ng hapunan kasama ang kanyang mga kasamahan. Tumunog ang cellphone nito
Nakaagad nitong kinuha at literal ngang nabulunan ito ng bumungad sa kanya ang sexy pictures ng isang babae. "Sergeant, ayos ka lang?" Tanong ng isa sa mga tauhan niya. "May natanggap ka bang masamang balita?" Tanong naman ng isa. "O baka naman may pinadala na nakakagana yung girlfriend mo." Pagsabad pa ng isang lalaki. Bigla namang nagtawanan ang mga ito at sinimulan siyang kansawan. Napatikhim naman ng lalaki bago tumayo. It's a message from my grandmother. Continue eating, sasagutin ko lang to saglit." Nagmamadaling ang umalis ng cafeteria ang lalaki at dumiretso sa kanyang office. Doon na niya sunod-sunod na pinakawalan ang mga malulutong na mura habang naglalakad-lakad papuntang swivel chair niya. "Does she like me?" Natanong niya sa sarili habang nakatingin sa picture ng babae. Kahit ilang taon na ang lumipas, kilalang-kilala niya pa rin ito. Hinding-hindi niya kasi makakalimutan ang maarteng babaeng palaging nagpapasakit ng kanyang ulo. Damn, she looks so hot with these pictures. Sabay kagatlabi niya at napapangiti na lang. Ilang minuto niyang tinitigan ang litrato bago niya naisip na patulan ito. Tinanggal niya ang suot na uniforme at sinimulang picturan ang kanyang abs at biceps. Pinakita niya rin ang V-line niya para mas madama nito ang pagiging hot niya. Malakas na tili naman ang pinakawala ni Jaira nang mag-send ng abs at biceps ang inakala niyang boyfriend niya. Ramdam na ramdam niya ang pamumulan niya dahil sa hiya at excitement. "Ganito ka na talaga kasarap ngayon. Mukhang masasakop ng Laguna yung bataan ko." Napasuntok pa siya sa unan dahil sa sobrang kalandian niya. Mabuti na lang at wala ang dalawang kapatid niya sa bahay. Siguradong mapagkakamalan siya ngayon na napopossessed na siya. "Kalmahan mo lang, Jaira." Pinakalma niya ang sarili bago magsimulang mag-type. "Baby Lucas, can't wait to see you again. Sana magustuhan mo yung pagiging hot ko. Subukan mong magloko dyan. Bugbog ka sa akin." Sabay send niya dito ng chat. Napakunot naman ang lalaking si Rexter nang mabasa ang reply niya. "I'm not Lucas. Wrong sent lang ba siya sa akin?" At naalala niya na ang babaeng nasa litrato pala ay ang nobya ng kanyang pinsan. "This is insane. Nagsayang pa ako ng oras na hubarin yung uniform ko at mag-send ng abs sa kanya." Inis niyang binagsak ang cellphone at sumandal sa kanyang swivel chair. Hindi niya rin maiwasang mapakuyom ng kamao dahil sa sobrang pagkainis. Samantalang si Jaira naman ay napanguso na lang dahil hindi na nag-reply pa ang kachat niya. Iniisip na lang niya na nasa duty na ito kaya hihintayin na lang niya mamaya ang reply nito. "Sa ngayon kailangan kong maghanda para sa pag-uwi niya. Kailangang fresh ako. Kaya titiisin ko na yung sakit ng Brazilian wax." Sabay bungisngis niya at muling napasuntok na lamang sa unan. 5 beses pang ang nag-send ng sexy pictures ang babae na inakala niyang boyfriend niya. Pero tumigil na rin naman siya, lalo pa't hindi na ito nagre-reply pa. Iniisip niya na baka na-turn off ang nobyo, kaya nagpaka-good girl na lang siya. At ngayon nga, dumating na ang araw na kanyang hinihintay. Bakasyon ng kanyang nobyo. At isusurprise niya ito. Sobra niya kasi itong na-miss kaya hindi na siya makapaghintay pa na kitain ito. "Hindi man lang dumiretso sa'yo yung Lucas na yan. Talagang gustong-gusto niya na ikaw yung dumadayo, no?" Naiiling na sabi ni Rhea. Sinama niya kasi ito dahil nahihiya siya kay Lucas. "Ano ka ba? Alam mo namang family first yung isang yun. Hayaan na natin at ako pa rin naman yung mahal niya." Sagot na lamang niya. Sinakto na talagang gabi na ang punta para diretso sila sa kakaibang bakbakan kung sakali. "Ewan ko sa yung babae ka," nasabi na lamang ni Rhea. Nang makarating nga sa bahay nila Lucas, bahagya siyang napakunot noo dahil may nagaganap na party. Usually kasi kapag may ganitong okasyon, palagi naman siyang invited. "Nandyan po ba si Lucas?" Tanong niya sa gwardya ng bahay. "Oho, pasok po kayo." Pinagbuksan sila nito ng gate kaya agad silang pumasok. Pagpasok nga ay natanaw niya kaagad si Lucas. Halos gusto niya ngang maiyak nang makita ulit ang gwapo nitong mukha. Tatawagin niya sana ito pero natigilan siya nang hawakan nito sa bewang ang isang magandang babae na may buhat na batang lalaki. "Everyone, hindi lang ito basta celebration ng pag-uwi ko. Gusto ko ring ipakilala sa inyo
Ang magandang asawa ko at ang anak namin. Nakangiting sabi pa ng lalaki. Pakiramdam nga ni Jaira ay bumagsak sa kanya ang mundo dahil sa narinig. Kinurot niya pa ang sarili dahil sa pag-aakalang nananaginip siya. Pero hindi. Totoo ang lahat ng kanyang nasasaksihan at nadidinig. Asawa? Hindi ba at girlfriend mo si Jaira? Tanong ng tita ng lalaki. Hindi naman kaagad nakasagot si Lucas. Hindi rin kasi nito alam kung paanong ipapaliwanag ang lahat. Makikipaghiwalay na po ako sa kanya at sasabihin ng lahat ng to. Maya-maya ay naging sagot nito. Hindi na kailangan. Kasi ngayon pa lang handa na akong putulin yung ugnayan natin. Nagsalita si Jaira kaya napatingin sa kanya ang lahat. Nakita niya kung paanong nagulat at namutla ang lalaki. Mabuti pala masyado kung malande para isurprise ka. Kaso mukhang ako yung na-surprise eh. Grabe ka naman, Lucas. Ang hiling ko ay ham and cheese bread na pasalubong. Asawa at anak naman yung binigay mo sa akin. Jaira, magpapaliwanag ako. Bago pa nito matapos ang sasabihin, tumama na sa mukha nito ang kamao ni Rhea na sobrang galit na galit. Ang amo-amo ng mukha mo tapos cheater ka lang palang hayop ka? Alam mo ba kung gaano kapatay na patay sa'yo itong si Jaira, ha? Tama nga yung kutob ko sa yung visit ka eh. Singhal pa ni Rhea. Nilapitan ni Jaira ang lalaki. Buong akala nito, tutulungan siya ng babae. Pero isang sapak muli ang tumama sa mukha niya. Kinikilig pa ako sa mga banat mo nun. Tapos, maiba ka palang binabanatan. Kung alam ko lang na ganyan yung gagawin mo sa akin, dapat nakipaglandian na lang din ako dito eh. Sinabunutan ito ng babae. Lalapit sana ang mga tao para tulungan ito pero agad na humarang si Rhea. Ako, wala akong ibang ginawa dito kundi ang magtrabaho at mag-ipon para may pera ako sa sinasabi mong kasal natin. Tapos ikaw, nakikipagputukan ka sa malayo. Ibang putukan nga lang dahil may batang nabuo. Jai, masakit. Tama na. Hayaan mo akong magpaliwanag na muna sa'yo. Hindi ko naman ginustong magloko. Sadyang natukso lang ako. Isa pa, si Sheena din yung nandyan yung panahong nagpapahinga ako sa ospital. Sabi pa ng lalaki, mas lalo namang nag-init lang ang kanyang ulo dahil sa paliwanag nito. Natukso ka dahil inalagaan ka lang? Talagang gagawan mo pa ng palusot yung kalandian mo, no? Pinaharap niya ang lalaki sa kanya. Ngayon, tatanggapin kong hiwalay tayo. Basta burahin mo yung mga sexy pictures kong pinagsisend sa'yo. Ayokong mabahiran lalo ng dumi ang pagkatao ko. Pagkatapos mo kong gawing kabit. Kahit naiiyak na siya ngayon, pinipigilan niya lang. Gusto niyang ipamukha sa lahat na hindi siya kaawa-awa. Gusto niya malakas siya ngayon. Kasi sigurado siyang kapag nag-breakdown siya ngayon, hindi na niya mapipigilan pa. Anong sexy pictures? Wala naman akong natatanggap na ganun. Tugon ng lalaki. Anong wala? Ang dami kong pinagsisend sa'yo. Nag-send ka pa nga sa akin ng biceps at abs mo eh. Singhal niya dito. Wala akong alam sa sinasabi mo, Jaira. Hindi ko magagawang makapag-usap sa'yo kasi hindi ko nahahawakan yung cellphone ko. Natatakot kasi ako na baka malaman mong may asawa ko at anak na ako. Ako, hindi ako magpapadala dyan sa mga sinasabi mong lalaki ka. Kinopya ko yung username na sinend mo sa akin. Zenox, diba? Zenox! Huwag kang tumanggi at babarilin talaga kita. Gigil pa niyang sambit. Medyo nag-overthink tuloy siya ngayon kung kanino niya nasend yung pictures na yon. Kung hindi naman ito natatanggap ng lalaki. Oo, akin yung Zenox pero wala akong natatanggap. Maniwala ka sa akin at bitawan mo na yung buhok ko. Paanong hindi ikaw? Binitawan niya ang lalaki at kinuha ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang telegram at tinutok ang mukha dito. Ayan oh, tignan mong mabuti. Sa'yo ko nasend yung mga pictures kung walang yaka. Jaira! Isa lang yung ex nung sakin sa dulo. Dalawa yung nakalagay sa'yo. Agad naman niya yung tinignan at dalawa nga. Kung dalawa yung ex mo sa dulo, hindi sa akin yun nasend. Ang alam ko, kay Rextor yung account na yun. Mas lalo lang yata siyang mababaliw dahil sa mga nalalaman niya ngayon. Parang gusto niyang biglang ilibing na lang ang sarili. Rextor? Yung pinsan mong masungit na ubod ng sama ng ugali? Ako ba yung pinagloloko mong lalaki ka, ha? Hindi ako sigurado kung siya yan. Pero maniwala ka sa akin, wala sa akin ng mga pictures na sinasabi mo. Please, maniwala ka sa akin. At saka gusto kitang makausap ng tayong dalawa lang. Kausapin mo yung sarili mo.
Simula ngayon, hinding-hindi na ako maniniwala sa mga kagaya mo. Pabalibag niya itong binitawan bago lumapit kay Rhea. Tara na, wala na akong lakas para makinig sa mga taong sinungaling. Ilayo mo na ako dito. Jaira, makinig ka na muna sa akin. Sinampal ni Rhea ang lalaki. Gaganyan-ganyan ka ngayon? Diyan ka sa asawa mo. Sabay hila nito sa kaibigan. Nang makalabas nga sila ng bakuran nito, doon na inilabas ni Jaira ang kanyang iyak. Hinayaan naman ito ni Rhea dahil ramdam na ramdam niya ang sakit na nararamdaman ng kanyang kaibigan. Ginawa ko naman lahat. San ba ako nagkulang? Buisit na kamalasan to. Naloko na nga ng boyfriend at ginawang kabit. Tapos iisipin ko pa kung sinong talipandas yung nasendan ko ng pictures ko. Umiiyak pa niyang sambit. Isipin mo na lang na si Rexter talaga yung nasendan mo. Mas mabuting siya kesa sa iba pa. Tugon pa ni Rhea. Ayoko sa lalaking yun. Nakalimutan mo na ata kung gaano kasama ang budhi ng isang yun. Huwag mo ring kalimutan kung gaano kabait yung ex mo. Tignan mo. Siya pa ngayon ang gumawa ng kasalanang hindi ka patawad-tawad. Siguro naman hindi ikakalat ni Rexter yung pictures mo na yun. Sinandan ka rin naman niya. Gantihan mo na lang. Napatango na lamang siya at napapunas ng kanyang luha. Hindi nga niya alam kung saan siya dadalhin ni Rhea. Pero ilang sandali lamang ay nasa isang bar na sila. Pinaupo siya ng kaibigan sa bar counter at inorderan ng alak. Tol, bantayin mo muna to saglit tong kaibigan ko ah. Tatawag lang ako sa bahay at baka umiyak ang anak ko. Sabi pa ni Rhea sa bartender. Anong bahala sa kanya? Tugon pa nito. Nang makaalis nga si Rhea, sunod-sunod na tumungga ng alak si Jaira. Hindi naman siya pala inom pero magwawalwal siya ngayon dahil sobrang sakit ng puso niya. Pakiramdam niya pa ay daig niya pa ang binaril ngayon sa tagiliran. Isa pang dahilan kung bakit siya ganyan kalugmok. Iniisip niya rin yung sexy pictures niyang na-isend. Ayaw na ayaw pa naman niya kay Rexter. Dati rin kasi silang military ni Rhea pero sumuko rin sila dahil sa hirap ng training. Idagdag pa yung trainer nilang ubod ng sungit at gaspang ng ugali, si Rexter. Para saan pa yung 5 taong relasyon namin? Napatawa siya at napaluha na lang. Lahat naman napunan ko ah. Wala man talagang nangyari sa amin pero pinasaya ko naman siya. Sabi pa nga niya ang galing-galing ko eh. Pero bakit sa iba siya nagpakasal? Bakit sa iba siya nagkaanak? Drama lang siya ng drama doon habang umiiyak. Pero naputol nga ang pagdadrama niya nang makita ang isang lalaking papalapit sa gawi niya. Bakit nandito yan? Parang nawala ang kalasingan niya at nagmamadaling sumuot sa ilalim ng lamesang malapit sa kanya. Pero in fairness, ang gwapo-gwapo niya. Kaso masungit pa rin talaga. Akala niya nga ay nakaligtas na siya. Pero gano'n na lang yung kaba niya nang maupo ito sa upuang nasa harapan niya. Mahina siyang napamura at lalabas sana sa kabilang side pero biglang may umupong babae doon. Are you my soon-to-be husband? Dinig niyang sambit ng babae. Yeah, bored na sagot ng lalaki. Biglang nawala sa isip niyang broken siya. Lumamang kasi yung pagiging tsismosa niya bigla. Well, you're not bad. You're handsome and hot. Mukhang magaling ka rin sa kama at mukhang hindi mo naman ako gugutumin. Sa sinabing yun ng babae, bahagya siyang napangiwi. Didiretsuhin na kita, miss. Hindi ko gusto itong blind date natin. You're not even my type, actually. Ang daming off sa'yo. Kagaya niyang bangs mo na parang bunot. Marami akong pera pero hindi pa rin kita kayang buhayin. Magaling ako sa kama pero walang mangyayari sa atin dahil nasa malayo ang trabaho ko. Maghanap ka na lang ng iba at sabihin sa lola ko na hindi mo ako type. Sa sinabi naman ng lalaki, hindi maiwasang mapabungis-ngis ni Jaira. Ang boring naman ng lalaking to. Kung ako ang kadate nito, nilayasan ko na to. Komento pa niya at napatawa. Napalakas nga ang tawang yon dahilan para mapatingin sa kanya ang dalawang nag-uusap. Who the hell are you? Singhal sa kanya ng babae. What are you doing there? Kunot noong tanong naman ng lalaki. Hindi naman niya alam ang sasabihin kaya napapisay na lang siya. Ayaw niya ring magsalita dahil kilala niya ang sarili kapag nakainom. Is she the reason why you don't want to marry me? Nagsalita muli ang babae kaya napatingin sila dito. I will tell this to your grandma. Bastos kang babaero! Sabay walk out pa nito. Napanguso naman si Jaira at hindi alam ang gagawin. Feeling niya, kasalanan niya pa kung bakit hindi matutuloy ang kasal. Lumabas ka nga dyang babae ka. Masungit na sambit ni Rexter. Pagapa nga siyang umalis sa ilalim ng lamesa.
Nauntog pa siya kaya napahimas na lang siya sa kanyang ulo. Look what you did. You ruined my date. Ano na lang yung ipapaliwanag ko niyan sa lola ko? Nakataas ang isang kilay na saad nito. Anong ruined my date? Ikaw kaya yung sumira ng date nyo. Nakainom ako pero narinig ko lahat ng mga sinabi mo. Nilait mo pa nga yung babae. Napairap siya bago maupo dahil sa nakaramdam siya ng pagkahilo. You're still the reason why she left. Ano nang gagawin ko niyan? Paano pa siya babalik sa nakita niya? Aba malay ko sa'yo. Huwag mo nang dagdagan pa yung hinanakit ko dahil masakit pa rin yung damdamin ko sa ginawang panluloko sa akin ng pinsan mo. At kasalanan ko yun. Kung galit ka sa kanya, huwag mo akong idadamay. Ikaw tong bulag-bulagan sa maamong mukha niya eh. Alam mo siguro na may asawa at anak na siya no, kaya ka ganyan. Nalaman ko lang din nung isang linggo. Hindi ko naman masabi sa'yo dahil hindi ka maniniwala sa akin. Napahinga ng malalim ang lalaki. Anyway, let's get back to my problem first. Mahirap kalaban yung lola ko, kaya tutulungan mo akong solusyonan ang problema ko. Ayoko, bahala ka sa buhay mo. Alalahanin mong may atraso ka rin sa akin. Nag-send ka lang naman ng mga sexy pictures mo sa akin. Ibig sabihin, totoo ngang ikaw yung nakatanggap nun? Napahampas siya sa lamesa. Burahin mo yun ngayon din, no? Buburahin ko yun kapag pumayag kang magpakasal tayo ngayon din. Seryosong tugon pa ng lalaki. Napatawa siya ng malakas. Ako ba'y tinatakot mo ha? Baka gusto mong ireklamo kitang sundalo ka dyan. Banta pa niya dito. Hindi kita tinatakot. I'm just asking for a favor. Kasalanan mo rin naman kung bakit nilayasan ako ng bride ko. Isa pa, babayaran kita kapag pumayag ka. Doon ka rin titira sa bahay ko at magiging iyo lahat ng pagmamay-ari ko. Casual na sagot pa nito. Hindi. Ayoko na magkaroon pa ng ugnayan sa angkan nyo. Pare-pareho lang kayong mga manggugoyo. Did I cheat on you? Tumikwas ang isang kilay ni Rexter. Hindi porket ginawa ni Lucas gagawin ko na. Don't worry. Kahit kontrata lang yung kasal natin, magiging loyal pa rin ako sa'yo. Ayoko. Okay. Enjoyin ko na lang tong mga sexy pictures mo sa akin. Huwag mong kalimutan na nag-send ka rin ng pictures mo sa akin. Pero wala namang mukha ko. Sinamaan ito ng tingin ng babae. Madaya ka. It's for you to decide. Ikaw din. Makikita mo na ng personal itong abs ko. Pwede mo ring hawakan at upuan. Sige, deal. Naglahad si Jaira ng kamay. Bilisan mo, nasusuka na ako. Basta wag mong kalimutang babayaran mo rin ako ah. At wag na wag kang mai-inlove sa akin kasi hindi na ako naniniwala sa pag-ibig ngayon. Deal. Tinanggap ni Rexter ang kamay nito. Abs lang pala yung makakapagpalambot sa'yo eh. Ang kapal mo. 10% lang naman. Pero yung 90% pera talaga. Hindi alam ni Jaira kung ano ang patutunguhan ng kagagahan niya ngayon. Pero mahalaga ang pera sa ngayon dahil gusto na niyang mag-resign sa toxic niya ding trabaho. Dahil nga sa desisyon na yon, nasapak siya ni Rhea. Pero bumait din naman ito ulit nang sabihin niyang ililibre niya ito. Medyo nagsisiri naman siya sa kanyang desisyon dahil grabe sa pagiging clingy ang lola ng lalaki. Hindi lang yun. Masyado kasing hubadero ang lalaki kapag nasa bahay. Hindi ka ba takot na pulmonyahin kang lalaki ka? Medyo malamig na pero nakahubad ka pa rin ganyan. Nakasimangot niyang sambit. Naiilang kasi siya minsan dito. Lalo kapag mukhang inaakit siya nito. Sabihin mo lang kung naaakit ka sa akin. Handa naman akong magpahawak sa'yo. Sagot pa ng lalaki at uminom ng tubig. Ipapaalala ko lang sa'yo Deal lang tong kasal natin kaya wag kang masyadong filingero dyan. Pwede nga kitang hiwalayan ngayon din kasi burado na yung mga pictures ko sa'yo eh. Hindi ko lang din magawa kasi nag-resign na ako ng work. Baka gusto mo lang talaga na maging full-time housewife ko. Tatanggapin ko naman yun dahil gusto ko rin ng inaasikaso ko. Hindi naman nakasagot si Jaira dahil napatingin siya sa katawan nito. Nawala din tuloy ang loob niyang naghihiwa siya ng gulay. Jai, sa gulay ang tingin. Mamaya mo nalasapin yung kakisigan ko dahil baka mahiwa ka. Inilapit ni Rexter ang muka sa babae. Dahilan para manlaki ang mga mata nito. Pero kung gusto mo namang pagmasdan akong mabuti, sabay tayong maligo ngayon. Baliw ka? Gusto mong itarak ko sa'yo to? Kapag ganitong mahapdi pa rin ang puso ko, ayoko nang pinagloloko ko. Hindi naman kita niloloko. Seryosong seryoso ko ngayon. Sabay tayong maligo ngayon. 'Di ba sabi mo nun sa chat, gusto mo makita kung ano yung nasa ibaba ng V-line ko? Sabay ngisi nito ng nakakaloko. Rexter! Inis na sambit ng babae. Napahagalpak naman ng tawa ang lalaki at napapailing.
Patalon itong bumaba ng lamesa. Maliligo na ako. Sumunod ka na lang kung gusto mo talaga akong sabayan Iiwan kong bukas yung pinto ng CR sa kwarto ko. Kumindat nga ito bago naglakad palabas ng kusina. Peste talaga! Nakasimangot na lamang na saad ni Jaira at pinagpatuloy ang ginagawa. Kung hindi siguro siya nakakaramdam ng pighati ngayon ay baka pinatulan niya na ang kalandian ng lalaki. Kaso, lumbay pa rin talaga siya sa nangyari at pinipilit na maging maayos. Ayaw niya naman kasing magkukulong lang siya sa sakit. Pagkatapos nga niyang hiwain ang mga sangkap, nagsimula na siyang magluto. Trip niyang magluto bigla ng pansit. Yun ang cravings niya sa hindi malamang dahilan. Ang bango-bango naman ng niluluto mo na yan. Napatingin siya sa kanyang likuran nang may magsalita. Lola Zena! Nilapitan niya ito at nagmano. Kanina pa po ba kayo dumating? Kadarating ko lang. Nasaan pala si Rexter? Iniwan ka na naman ng mokong na yun. Sinabi ko sa kanya na hanggat bakasyon mag-enjoy kayong dalawa. Naliligo lang ho siya, hindi naman po sa umalis. Ganun ba? Wow, pansit! Anong okasyon at may papansit ka, apo ko? Cravings ko lang po. Wala rin po kasi akong maisip na iluto kaya nagpansit na lang po ako. Biglang bumungis-ngis ang matandang babae. Cravings mo? Mukhang ginagalingan masyado ng apo ko ha? Sobrang excited na tuloy ako. Nagtaka siya sa sinabi nito pero hindi na lang niya ito pinansin. Nagsimula na nga lang silang magkwentuhan habang nagluluto siya. At ilang sandali nga ay dumating na si Rexter. Nakasandong itim ito kaya medyo thankful na ang babae. Lola, hindi ka nagsabing pupunta ka. Sabi nito sa matandang babae. Ay, bakit ko naman ipapaalam sa'yo? Ayaw mo ba akong nandito? Siguro naiirita ka na naman sa pagiging bungangera ko, no? Pagsusungit pa ng matanda. Hindi naman sa ganun, Lola. Ayoko lang naman na ma-surprise ka kung sakaling may ginagawa kami ni Jaira. Tugon pa ng lalaki. Nanlaki naman ang mga mata ng babae at sinamaan ito ng tingin. Ang matandang babae naman ay biglang napabungis-ngis. May point ka naman, apo. Hayaan mo't magsasabi ako sa susunod. Ayoko namang makaistorbo sa inyong dalawa. Malantod na sabi pa nito. Lola, wag niyo hong pakinggan niyang si Rexter. Puro kalokohan lang po talaga ang nasa isip niyan. Sabad pa ni Jaira. Kung wala lang talaga ang matandang babae, kanina pa niya nabato ng sandok ang lalaki. Buong akala niya kasi ay seryoso lang talaga ito sa buhay at istriktong nilalang lang. Hindi niya naman ine-expect na baliw din ito at may pagka-in-heat. Hay nako, kinikilig talaga ako sa inyong dalawa. Bigla ko tuloy na miss yung asawa ko. Kung nabubuhay lang siguro siya, paniguradong mas malala pa ang landian namin ngayon. Naiiling pa ni Lola Zena. Okay lang po yan, Lola. Panoorin niyo na lang po kung paano kaming magmahalan ni Jaira. Lumapit ang lalaki sa asawa at umakbay dito. Hinayaan naman ito ng babae dahil nasa harapan nila ang lola nito. Para hindi ka na rin malungkot, gagawa na rin kami ng magiging apo mo. Napalingon bigla si Jaira sa lalaking nakangisi. Pinanlakihan niya ito ng mga mata at binigyan ng nagbabantang tingin. Humanda ka sa akin, mami, ang gabing lalaki ka. Lalapa talaga sa noo mo ang sandok na to. Banta niya dito habang nakangiti ng matamis para hindi mahalata ng matandang babae na napipiko na siya. Don't be nervous. Hindi pa naman natin gagawin ng bagay na yon. Pero depende kung ikaw yung mag-aaya. Game lang din naman ako. Tugon ng lalaki. Sa sobrang gigil niya nga, hindi na niya napigilang kurutin ang tagiliran nito. Napapitlag naman si Rexter dahil sa gulat. Sige, pagbutihan mo pa. Akala mo siguro nagbibiro ko sa banta ko sa iyong lalaki ka, no? Init ng ulo mo. At natatawang lumayo dito ang lalaki. Masakit kasi ang kurot nito kaya ayaw na niyang maulit pa. Umirap lang dito si Jaira at hindi na ito pinansin. Mamaya talaga siya gaganti. Sisiguraduhin niyang magiging kahulma ng sandok ang likod at noo nito. Walang araw nga na hindi sumasakit ang ulo ni Jaira kay Rexter. Minsan nga ay nananawa na siya sa kakasaway. Kaya naman, pinapabayaan na lang niya ang trip nito. Binyag ng anak ni Lucas, ninong ako. Saglit na napalingon si Jaira sa asawa nang magsalita ito. As usual, nakaborles na naman ito. Pupunta ako pero isasama kita. Kung nandun yung ninong, dapat nandoon din yung ninang. Ano naman yung gagawin ko doon? Para mabugbog ko lang sa harapan ng pare, yung pinsan mong balimbing? Nakasimangot niyang tugon.
Pumunta lang tayo doon para sa bata. I-announce na rin natin sa kanila na mag-asawa tayo. At proud nang umiti pa siya. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin alam ng angka ni Rexter na kasal na siya. At sa ex pa ng pinsan nito. Ayaw muna kasing ipaalam ni Jaira dahil alam niyang malaking komosyon na naman yun. Ayaw niya muna ng problema sa ngayon. Aagawan pa natin ng moment yung bata. Ikaw na lang yung pumunta. Dito na lang ako sa bahay. Gusto ko rin namang mapag-isa at hindi makita yung pagmumukha mo. Gusto kong kasama ka. Kailangan ma-enjoy natin yung buhay na magkasama tayong dalawa. Paano kapag nakabalik na ako sa serbisyo? Hindi mo na ako makikita. Napanguso ang lalaki. Hindi sapat para sa akin na mag-send lang tayo ng picture sa isa't isa kung sakali. Sinamaan ito ng tingin ni Jaira. Nag-uumpisa ka na naman talagang manginis, no? Huwag mo kong paandaran ng pagiging baliw mo, ha? Anong gusto mo? Paandaran kita ng pagiging istrikto ko. Sungit-sungit mo samantalang nung nasa military ka rin, ang bait-bait mo sa akin. Wala lang naman akong choice noon. Huwag kang mag-alala. Sinisiraan ka naman namin kapag hindi ka nakaharap. Nakaka-badtrip ka kasi. Sa trabaho lang naman ako istrikto. Pero kapag nandito sa bahay, alipin mo lang ako. Sabay turo pa nito sa kanya. Napangiwi naman ang babae. Alam mo, sasama na lang ako sa'yo nang matahimik ka. Kailan ba yung binyag na yan? Tumingin sa orasan ang lalaki. 10 a.m. Ibig sabihin ay may 30 minutes ka para mag-ayos. Ano? Napatayo siya. Ikaw talaga? Dapat kanina mo pa sinabi. Teknik ko yun para sabay tayong maligo. Sabay ngisin ito. Anong sabay maligo? Tantanan mo ko, Rexter. Baka gusto mong bugbugin din kita. Hindi naman nagpatinag ang lalaki. Mabilis niyang binuhat ang asawa at tumakbo papasok ng banyo. Sigaw naman ang sigaw si Jaira habang kumakawala dito. Ano ba, Rexter? Sisipain talaga kita dyang lalaki ka. Andito na tayo, mahal ko. Napalunok nang wala sa oras ang babae nang ikulong siya nito sa bisig nito. Para siyang bata ngayon na nakasandal sa pader at nakatingala dito. Lumabas ka nga dito! Bakit ayaw mo akong kasabay maligo? Halos napugto na ang hininga niya nang humawak ito sa kanyang bewang. Mahal ko, 'di ba gusto mong hawakan yung abs ko? Kapag sabay tayong maligo, pwede nang mangyari yun. Sinasabi ko sa'yo, hindi ka aabot ng binyag kapag hindi ka pa lumayas dito ngayon. At pinanlakihan niya ito ng mga mata. Napahagalpak naman ng tawa ang lalaki at lumayo na sa kanya. Sa sobrang inis naman ni Jaira, sinipa niya ito sa binti. Mas gumaganda ka talaga kapag napipikon. Natatawang saad pa nito. Buisit! Lumayas ka nga dito! Inis niyang singhal dito. Sorry na, gusto ko lang asarin ka. Para mamaya hindi ka nakabahan o makalimutan mo yung sakit na mararamdaman mo kapag kaharap na natin si Lucas. Sige na, maligo ka na. Sa taas na ako maliligo. At baka di pa ako makapagpigil. Sabay talikod nito't lumabas ng banyo. Napasa po naman si Jaira sa kanyang dibdib dahil sa sobrang lakas ng kabog nun. Pakiramdam niya nga ay may nakakarerang kabayo doon sa loob nun. Napailing na nga lang siya at nagsimulang maligo. Pagkatapos niya doon niya lang napagtantong wala siyang tuwalya at damit. Epal kasi tong Rexter na to eh. Napasimangot niyang binuksan ang pinto. Nagulat pa siya dahil bumungad sa kanya ang asawa na may hawak na tuwalya at paper bag. Hindi niya pa naiwasang mamangha sa pagiging gwapo nito. Here, binilhan din pala kita ng damit. Tapos kumuha na ako ng underwear mo sa closet. Nakangiting sabi pa nito. Ewan ko sa'yo. Nasabi niya na lang bago kuhanin ang ibinibigay nito. Nagbihis nga siya at lumabas ng banyo. Nagustuhan naman niya ang puting dress na binili ni Rexter para sa kanya. Wow, parang masarap na dumiretso ka agad sa kasal pagkatapos ng binyag. Nakangiting sabi ng kanyang asawa. Kasal na tayo kaya huwag kang mambola dyan. Paandarin mo na lang yung kotse para uminit na. Kukuhanin ko lang yung bag ko at doon na ako mag-aayos sa kotse. Sagot niya dito. Nagmamadali nga siyang magtungo sa kwarto at kinuha ang kanyang bag. Anong oras na kasi kaya nagmamadali na siya. Paglabas niya nga, halos umusok ang ilong niya sa pagkapiko nang makitang ginigilingan ni Rexter ang kotse. Sira ulo ka ba? Bakit sinasayawan mo yung sasakyan? Kunot noong tanong niya. Sabi mo painitin ko eh. Ganito ang mabisang pampainit. Sagot ng lalaki. Dinaan na nga lang niya sa paghinga ng malalim ang pagkapikon. Alam niyang kapag pinatulan niya ito ay mas lalo lamang siyang maiinis. Umalis nga ang dalawa ng bahay. Medyo mabagal pa ang andar na Rexter dahil nag-aayos ang kanyang asawa. Ayaw niyang maistorbo ito kaya ayos nang sa kanyang maging main character sila sa binyag.
Yun din naman ang plano niya dahil sisiguraduhin niyang magsisisi si Lucas na pinakawalan nito si Jaira. Nang makarating nga sa simbahan, hinawakan ng lalaki ang kamay ng asawa bago sila naglakad papasok. Napatingin naman sa kanila ang mga nandoon. May mga bahid rin ang pagtataka sa mukha. "Why is she with you?" Kunot noong tanong pa ni Lucas. "Bakit nandito siya? Hindi naman siya in-invite ni Lucas dahil ayaw ko." Sabad ng asawa ng lalaki. "Jaira, alam kong masakit ang ginawa ng anak namin. Pero sana wag kang manggulo ngayon. Espesyal tong okasyon na to para sa apo namin." Sabi naman ng ina ni Lucas. Gustong-gustong umirap ni Jaira dahil sa mga nadidinig niya pero pinipigilan niya lang dahil nasa simbahan siya. "Inimbitahan niyo ko kaya dapat kasama ko siya." Nagsalita na si Rexter. "Siyempre kapag pumunta yung ninong, dapat pumunta rin yung ninang." "What do you mean?" "We're married." Itinaas ng lalaki ang kamay nila ng babae na parehong may wedding ring. "Pumunta siya dito dahil sinama ko siya, hindi para manggulo o magpapansin kay Lucas. Kaya sana itigil niyo na yung pagiging apektado niyo sa presensya niya. Napaghahalataan namang sobrang guilty niyo sa mga kalokohan niyo." Napuno ng katahimikan ng lahat at walang nagsalita. Naputol nga lang yun nang dumating na ang pare. Agad namang iginiya ni Rexter sa upuan ang asawa. Habang nagsisimula nga ang binyag, ramdam ni Jaira ang pagsulyap-sulyap sa kanya ni Lucas. Hindi naman niya ito pinapansin at tinuon na lamang ang atensyon sa nagsasalitang pare. "I think we should go home. Your ex is looking at you. And I felt jealous because of that." Maya-maya ay bulong sa kanya ng asawa. "Bakit ka naman magsiselos? Mas gwapo sa kanya at wala na akong pakialam sa isang yun, no?" Bulong niya pabalik dito. Hindi naman na ito kumibo at mayabang na lang na napangiti. Para kay Rexter kasi isang achievement ang mapuri ng maldita niyang asawa. Pagkatapos nga ng binyag ay nagsimula na ang picture taking. Biglang nakaramdam ng kung anong saya si Jaira nang picturean sila ni Rexter habang buhat niya ang anak ni Lucas. Feeling niya lang masaya ang magkaroon ng sariling pamilya. "Abay, bagay na pala sa inyong magkaroon ng anak. Gumawa na kayo at sayang ang lahi." Nakangiting sabi ng babaeng pinsan ni Rexter. "Parang mas blooming si Jaira kung ikaw yung partner niya." Kansaw naman ang lalaking pamangkin ni Lucas. "Siyempre naman, inaalagaan ko kaya ng tama itong asawa ko." Umakbay ang lalaki sa asawa. "Palagi ko ring sinisigurado na hinding-hindi siya makakaramdam ng insecurities at wala siyang dapat ikabahala dahil hinding-hindi ko siya ipagpapalit." Hindi nga maiwasang mapatitig ng babae sa asawa dahil sa mga sinambit nito. Ramdam na ramdam niya ang sensiridad sa boses nito. Pakiramdam niya rin ay maiiyak siya dahil ngayon lang siya nakaramdam ng genuine na assurance. "Isa pa, ang ganda-ganda nitong asawa ko, oh. Mula noon hanggang ngayon ay sobrang ganda." Ngumiti si Rexter. "Malungkot ako noon kasi hindi siya sa akin. Kaya naman ngayong nagkaroon na ako ng pagkakataon, hinding-hindi ko na siya pakakawalan. Akin na siya at sa kanya ang abs ko." "Para kang sira." Nasabi na lang niya dahil kinilig din siya. Naudlot nga ang landian nila nang umiyak ang batang nasa bisig niya. Agad naman siyang naglakad papalapit kay Lucas para ibalik dito ang bata. "Jaira, I want to talk to you in private." Bulong nito sa kanya. "Wala na tayong dapat pang pag-usapan, Lucas. Isa pa, sigurado din naman na hindi papayag yung asawa mo at ayaw ko ring pag-initan niyang asawa mong parang papel na nilukot ang muka." Tugon niya dito at agad itong tinalikuran. Alam niya kaagad na aatake ang pagiging paawa nito kaya mas mabuting hindi na niya ito kausapin. Ayaw niya ring ma-stress dahil sa asawa niya pa lang masyado na siyang sagad sa pagkapikon at hiling niya ngang ibang sagad naman ang maranasan niya. Magmula nang malaman ng angka ni Rexter na kasal na sila, napapadalas na ang pagbisita ng mga ito sa kanya, lalo na si Lucas. Kaya yon, masamang-masama rin ang loob ng asawa niya at madalas na magsungit. "Huwag mo nga akong simangutan dyan, Rexter. Ikaw tong nag-announce ng kasal natin kaya dinarayo tayo ng angkan mo." Sabi niya sa lalaki. "Pero bakit pati si Lucas ay mas madalas dito? Alam ba yun ng asawa niya?" Maktol pa nito. "Abay, malay ko. Naiirita din naman ako dyan sa pinsan mo, hindi lang ikaw. Nakakainis dahil parang wala siyang ginawang masama sa akin." "Kaya wag kang bumaba mamaya.
Ako na ang mag-aasikaso sa mga bisita ko. Pupunta din si Lucas at magsiselos lang ako dahil tingin siya ng tingin sa'yo. Dadalaw kasi sa bahay nila ang mga kasamahan nito sa military. Siyempre kabilang doon si Lucas na tauhan nito. Ano naman kung tingin siya ng tingin sa akin? Hindi ko naman siya tinitignan pabalik. Nagsiselos pa rin ako. Umiwas ito ng tingin. Siyempre mas nauna mo siyang naging karelasyon at minahal mo siya. Ako, di lang naman tong lahat sa atin eh. Kung ano-ano yung mga pinagsasasabi mo. Ano naman kung nauna si Lucas? Pakialam ko sa isang yun. Isa pa, hindi ko na babalikan ang manlulokong yun. Bawal din naman dahil kasal na ako sa'yo. Mas gusto ko yatang mabulok na lang sa bisig mo kaysa balikan yung pangit na yun eh. Talaga? Nagliwanag ang mukha nito. Sinabi ko na nga mahal mo rin ako. Masyadong advanced ang imagination mo. Sige na, bumaba ka na't baka dumating na yung mga bisita mo. Susunod ako maya-maya. Taboy niya dito. Nagnakaw naman ito ng halik sa pisngi niya bago ito nagmamadaling tumakbo palabas ng kwarto. Kung dati nga ay napipikon siya, ngayon ay napailing na lamang siya habang nangingiti. Tinapos nga niya ang pag-aayos ng buhok bago bumaba. Gusto niya kasing presentable siyang tignan para masabi ng lahat na sobrang swerte sa kanya ni Rexter. Pagbaba niya nga ay nadatnan niya nga ang mga itong nagiinom. Bahagya pa siyang nahiya, lalo na nang tumingin ang mga ito sa kanya. Oh, she's Lucas' girlfriend, right? Tanong ng isang lalaking nagngangalang Samuel. Yes. Nakangiting sagot ni Lucas. Actually, no. Naglakad siya papalapit kay Rexter. I'm Rexter's wife. Sabay pakita niya ng wedding ring. Nakita niya kung paanong mawala ang ngiti ng ex niya. Habang si Rexter naman ay napangiti naman at namula dahil sa kilig. May asawa ka na, Sergeant. Hindi mo man lang kami inimbita. Nakasimangot na sabi ng isa pang lalaki na si Ryder. Baka naman ay may pa-second wedding ka dyan. Imbitahan mo naman kami. Sabi ng isang lalaking nagngangalang Leo. Kung may second wedding, pag-iisipan ko muna kung iimbitahan ko kayo. Ayokong makita niyong umiiyak ako at siguradong mang-aasar lang kayo. Sagot pa ni Rexter. Wait, nagsalita ang babaeng maikli ang buhok. How come nakasal na kayo? Ex siya ni Lucas? Sinulot niya kayong magpinsan? Napatikwas bigla ang isang kilay ni Jaira dahil sa sinabi nito. Ayan ka na naman, Eunice. Tantanan mo yung pagiging inggitera mo. Hindi ka lang pinatulan ni Sergeant, pinapairal mo na kaagad yung pagiging inggitera mo. Pagsusungit dito ni Samuel. Hindi naman maiwasang mapatawa ni Jaira dahil sa bunganga nitong walang preno. Feeling niya tuloy ay magiging best friend niya ito. Sige, doon na muna ako sa kusina para magluto. Dagdagan natin yung mga pagkain niyo. Nakangiting paalam niya bago magtungo sa kusina. Nagsimula nga siyang magluto habang pakanta-kanta. Maganda ang mood niya ngayon kasi proud siyang pinakilala siyang asawa ni Rexter sa mga kaibigan nito. Jaira, sa gitna ng pagluluto niya ay sumulpot si Lucas. Can we talk? Gusto kong pag-usapan ng tungkol sa ating dalawa. Anong tungkol sa ating dalawa? Wala namang tayong dalawa. Casual niyang sagot. But I still love you. Napahinga ito ng malalim. Jaira, maniwala ka sa akin. Hindi ko mahal ang asawa ko. Pagkakamali lang yung nangyari sa aming dalawa. Tinakot lang naman niya ako kaya nagpakasal kaming dalawa eh. Ikaw talaga yung mahal ko. Siguro kung tanga pa rin siya hanggang ngayon, magpapadala siya sa mga kasinungalingan nito. Ngayon kasi ay natatawa na lamang siya. Lucas, alam mo kung anong magandang gawin? Magpakatatay at magpakaasawa ka na lang. Wala ka ng puwang sa puso ko kahit anong gawin mo. Kaya doon ka na sa far away, siloso pa naman yung asawa ko. At winasiwas niya ang sariling kamay na aktong tinataboy ito. Ginagawa mo bang lahat ng to para gumanti sa akin? Ginagamit mo ba si Rexter para saktan din ako? Nilapitan siya ni Lucas at hinawakan ng madiin ang palapulsuhan niya. Hindi ba ayaw mo kay Rexter? Paano mag-asawa kayo ngayon? Siguro nilalandi mo na siya habang tayo paano? Ginamit mo lang siguro ako para malapitan siya. Huwag mong ibalik sa akin yung kalandian mo. Hindi ko kasalanan kung makatikang lalaki ka. Inosente lang yung mukha mo pero mas masahol pa yung ugali mo. Singhal niya dito. Umakma nga ng sampal sa kanya ang lalaki. Agad niya namang kinuha ang kawaling nakasabit at sinampal yon sa lalaki. Bumagsak ito sa sahig at namilipit na lamang sa sakit. Bigla na lamang sumulpot si Rexter. What did you did to my wife? Galit na tanong nito sa pinsan. She's the one who hurt me, sagot ni Lucas. Ginugulo niya ako kaya hinampas ko siya ng kawali sa muka.
Nakangusong sambit pa ni Jaira. Huwag kang maawa sa babaeng yan, Rexter. Sinabi niya sa akin na ginagamit ka lang niya para makaganti sa akin. Saad pa ni Lucas. Napatawa naman si Rexter bago lapitan ng asawa at hapitin sa bewang. Pinsan lang kita. Asawa ko si Jaira. Mas kilala ko siya kesa sa'yo. Bumaling ito sa mga kasama. Pakilabas si Lucas. Babalikan ko kayo dahil kailangan munang kumalma nitong asawa ko. At hinila nito paalis ng kusina si Jaira. Parang bata lamang na nakanguso ang babae habang nagpapatangay sa asawa. Nang makarating nga sa kwarto, naupo ang lalaki sa kama at kinandong ang asawa. Are you okay? Did he hurt you? Okay lang ako. Hindi naman uubra sa akin yung pinsan mong yun. Tignan mo, siya ngayon yung may bangas sa mukha. Sa susunod, hindi ka na niya magugulo. Itatali ko talaga siya sa bewang ng asawa niya para matuto siya. Nakasimangot na hinaplos nito ang mukha ng asawa. Pero kapag hindi pa siya tumigil, ako na ang makakaharap niya. Baka makalimutan kong nasa military talaga ako. Huwag mong gagawin yan. Huwag mong kalimutan yung propesyon mo dahil sa pagiging makulit niya. Hayaan mong ako yung bumugbog kay Lucas. Ganti na rin dahil sa pagiging buwisit niya. Tugon pa ni Jaira. Yun nga po yung kinakatakot ko. Paano kung sumobra ka? Mahal, iiyak ako kapag nakulong ka. Napaka-OA mo namang lalaki ka. Sige na, balikan mo na yung mga kaibigan mo doon. Baka mamaya, binugbog na naman ngayon si Lucas. Kiss mo muna ako. Ngumuso pa si Rexter. Galit pa ako kaya kailangan kong kumalma. At kiss mo yung kailangan ko para maging okay ako. Agad namang sinapo ni Jaira ang magkabilang pisngi ng asawa at hinalikan nito. Gulat na gulat nang una ang lalaki. Pero ilang sandali nga ay mas lalo niya pang hinapit ang asawa at pinalalim ang halikan nila. Nang parehong kapusin ang dalawa ng hininga, pinagdikit nila ang noo nila at parehong natawa. Bababa na ako. Baka hindi lang halikan yung mangyari kapag nagtagal pa ako dito. Natatawang sabi ng lalaki. Mabuti pa nga. Alam mong malandi din ako kaya baka patulan ko yung trip mo. Tugon niya't umalis na sa kandungan nito. Bago nga tuluyang lumabas ang asawa, hinalikan na muna siya nito sa noo. At nang mawala ito, bigla na lamang siyang napatalon-talon at napapatili. Ang usapan isusumpa ko si Rexter. Pero bakit kinikilig na ako? Nasabi na lamang niya sa kanyang sarili bago napasabunot ng kanyang sariling buhok. Dumating na nga ang araw na ikakalumbay ni Jaira. Bumalik na sa trabaho si Rexter. At sa Zamboanga pa ito na destino. Sobrang layo kaya hindi niya maiwasang malungkot. Medyo nag-overthink din siya na baka magkaroon ito ng ibang nagugustuhan doon. Alam naman niyang hindi yun magagawa ng asawa kaso masyado siyang natroma sa ginawa ni Lucas. Miss ko na si Rexter. Naiiyak niyang sambit habang kumakain kaharap si Rhea at anak niya. Para kang sira. 3 araw pa lang nawala yung asawa mo, ganyan ka nakabaliw. Boring kasi kapag walang nakakainis sa paligid. Napanguso siya. Hindi mo ko maiintindihan ngayon. Palibhasa uuwi ang lalaki mong may malaking talong bukas. Ako madidiligan. Ikaw hindi. Mama, bakit didiligan ka? Halaman ka po ba? Sabad ng anak ni Rhea. Sige, laswapan ang bibig mo. Sagutin mo yung anak mo ngayon. Baby, wag mo nang pansinin yung sinasabi ko. Mabuti pa doon ko na muna sa sala para makapag-usap kami ni Ninang Jaira mo. Malungkot kasi si Ninang mo. Iniwan kasi ng asawa niya ngayon. Pagkausap niya sa anak, na agad namang sumunod. Wala na yung anak ko. Mabalik na tayo ngayon sa'yo. Baling ni Rhea sa kaibigan. Ano bang sagot sa pangungulila? Tanong niya. Bago ka magtanong ng ganyan, sagutin mo muna tong itatanong ko. Mahal mo na ba si Rexter? Bigla namang natigilan si Jaira. Hindi niya alam bigla kung anong isasagot niya sa tanong nito. Kahit siya, hindi niya alam kung anong totoong nararamdaman niya. Hindi ko alam. Sus, hindi ka ganyan yung tinatanong kita tungkol kay Lucas noon. Mukhang mas napamahal ka talaga kay Rexter. Bakit ba ganyan yung mga tanong mo? Masyado ka namang seryoso. Ang sabi ko lang naman, miss ko siya. Wala lang kasi akong maasar. Hindi niya alam kung bakit nagiging tunog in denial siya ngayon. Sa akin ka pa talaga in denial, no? Diyos mio ka, Jaira. Miski nga size ng pantit bra mo, alam ko eh. Alam mo, mabuting umamin ka na lang. Kesa naman mahuli pa yung lahat. Nararamdaman ko kasi na mas magiging luhaan ka kapag nasaktan ka. Hindi na lang sumagot ang babae at napanguso na lamang.
Kapag talaga ang kaibigan niya ang nag-mind control sa kanya, bigla-bigla siyang napapaamin sa totoong nararamdaman niya. Maya-maya nga ay nagpaalam na ang kaibigan at anak nito. Dumiretso naman si Jaira sa kwarto nilang mag-asawa at nahiga sa kama. Sa gitna ng kanilang pagmumuni-muni, tumunog ang kanyang cellphone. Kaagad niyang kinuha yon at napangiti nga siya nang makitang nag-message ang kanyang asawa. Pero ang ngiti ngang yon ay napawi nang makita ang litrato ng asawa kasama si Eunice. Nasa iisang kama ang mga to at magkatabing natutulog. Wow, mukhang sobrang enjoy naman siya dun. Napatawa na lamang siya ng mapait bago ibaba ang cellphone. Biglang bumalik ang trauma niya sa nangyari sa kanila noon ni Lucas. Wala sa sariling napasubsob na lamang siya sa unan at hindi na mapigilang umiyak. May nalalaman pang ako lang daw, tapos may ibang babaeng katabing matulog. Wala talagang isang salita ang lintik na lalaking yan. Ibinuhos niya nga lang ang gigil sa unan niya habang umiiyak at ilang sandali nga ay nakatulugan na lang niya ang pag-iyak. Nang magising nga si Jaira, madilim na sa labas. Napanguso na lang siya dahil napahaba ang tulog niya dahil sa sama ng loob. Lola Zena? Bahagya siyang nabigla dahil nasa sala ang lola ni Rexter. Lumapit siya kaagad dito at nagbano. Kanina pa po ba kayo? Pasensya na po kung hindi ko po kayo nasalubong, nakatulog po ako. Ayos lang. Nagpunta lang ako dito kasi tumawag si Rexter. Hindi mo daw sinasagot yung tawag niya. Pinapuntahan ka niya sa akin. Naaalala na naman ito, yung nakita niyang picture. Napaiwas na lang bigla ito ng tingin. Tulog lang po ako. Mahinang sambit niya. Alam kong may problema kasi halatang umiyak ka. Hinawakan nito ang kamay ni Jaira. Sabihin mo kung anong problema. May ginawa bang hindi maganda sa iyo ang apo ko? Bigla naman itong napangawa na parang bata. Nag-send po ng picture sa akin si Rexter. Natutulog siya kasama yung isang babae. Magkayakap po silang dalawa. Hey! That's not true. Nagulat nga sila nang marinig ang boses ng isang lalaki. Paglingon nila sa pintuan, nandoon ang hingal na si Rexter. Naka-uniform pa ito at may bitbit na malaking bag. That's set up, mahal. Hindi ko alam na tinabihan ako ni Eunice. Lintik kang bata ka? Ang kapal ng mukha mong magloko! Binato ito ng tsinela sa mukha ng kanyang lola Zena. Sapul na sapul naman ito. Abay, napakaswerte mo na dito kay Jaira tapos mambababae ka pang lalaki ka. Lumapit ka nga dito at hahatawin kita ng tsinela sa mukha. Lola, hindi nga po ako nang bababae. Napasa po si Rexter sa kanyang ilong. Makapal kasi ang tsinelas ng matanda kaya dumugo yun. Natutulog lang po ako dahil sa pagod tapos pagising ko. Nakita ko na lang na may nasend ng picture sa asawa ko. Kaya po nagmamadali akong umuwi para makapagpaliwanag. Ayokong isipin ni Jaira na niloloko ko siya at may ibang babae ako doon. Ayokong gawin ang ginawa ni Lucas sa kanya. Loyal kaya ako. Napatitig naman ang babae sa asawa. Ramdam na ramdam niya ang sensiridad sa boses nito. At alam niyang seryoso ito. Dahil umuwi pa talaga ito para lang magpaliwanag sa kanya. Bakit kasi hindi ka marunong mag-lock ng kwarto mo? Alam mo bang iyak ako ng iyak? Akala ko nakahanap ka na ng iba doon. Nakangusong saad niya. Jaira, hindi ako maghahanap ng iba doon. Sobrang kapal naman ng mukha ko kung magloloko pa ako. Ibinaba ni Rexter ang mga gamit niya. Bago maglakad papalapit sa asawa. Hinawakan niya ito sa kamay. Magmula nang pumasok ka sa buhay ko, pinangako ko sa sarili kong hindi kita sasaktan. Isa pa, ang tagal ko kayang hinintay na makapasok sa buhay mo kaya bakit sasayangan ko pa yung pagkakataon na meron ako? Ang tagal ko kayang minahal ka sa malayo kaya hindi ako papayag na mawala ka sa akin. Ha? Anong ibig mong sabihin? Mahal kita. Nag-iwas ito ng tingin. Nung trainee pa lang kita, gusto na kita. Kaso hindi ko alam kung paano kang kakausapin. Mabuti na lang lampa ka. Tapos nang maging kayo ni Lucas. Gusto kong lumunok bigla ng granada. Sira ulo yung pinsan kong yun. Alam niyang gusto kita tapos niligawan ka. Tinanggap ko na yung pagiging matandang binata ko kaso tanga si Lucas masyado eh. Pinakawalan niya ang babaeng mahal na mahal ko. Bumalik ang tingin ni Rexter sa asawa. Yan tuloy. Nagkaroon ako ng pagkakataon para iparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Kaya hindi ako papayag na may makasira sa ating dalawa. Mas malaki pa nga yung chance na tamaan ako ng bala kesa yung magloko eh.
Kaya sorry na dun sa picture na nakita mo. Si Eunice din yung nag-send nun. Pakialamera masyado yung gaga, pati password ko alam. Hindi naman maiwasang mapatawa ni Jaira dahil sa huling sinabi nito. Ramdam na ramdam niya kasi talaga ang gigil ng asawa niya. Pero sa mga sinabi nito ngayon sa kanya, sobra siyang na-touch. Hindi niya inaasahan na aamin ito ngayon. Kaya pala sinusungitan mo ko kasi mahal mo ko. Pigil ang kilig na pang-aasar pa nito. Hindi ko naman gustong magsungit talaga, kaso trabaho ko yun eh. Pagkatapos kaya ng training natin, nagpapadala ako sa'yo ng mga salon pass at energy drinks. Ikaw ang nagpapadala ng mga yun? Ang sabi ni Lucas siya. Ang kapal talaga ng mukha ng lalaking yun. Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga ngayon okay na tayo. Isa pa sa tingin ko nga, mahal na din kita eh. That's what I want to hear from you, my wife. Naririnig mo ba yung pagtibok ng puso ko? Ganyan kalakas ang epekto mo sa akin. Tumango na lamang ang babae at dinama lalo ang hard chest ng kanyang asawa. Jaira, pangako ko sa'yong hindi na mauulit ang nangyaring yon. Hindi na ako babalik doon sa kampo. Magpapa-assign na lang ako dito para malapit sa'yo. Ayoko ring mag-overthink ka at mag-alala sa akin. Nakangiting sabi pa ng kanyang asawa. Talaga? Talagang mahal ko. Humiwalay sa yakap si Rexter at ngumiti sa asawa. Ayokong umiiyak ka at malungkot. Mas mabuti nang mabwisit ka sa akin. Thank you, Rexter. Sa sobrang saya ng puso ni Jaira, hindi niya napigilang halikan ang asawa. Ngayon lang may nagbigay ng sincere na assurance kaya naman sobrang saya talaga ng puso niya. O ayan, bati na kayong dalawa. Sumabad na si Lola Zena dahil naiinggit na ito sa dalawa. Tama na yung yakapan niyo at nakakapikon tignan. Baka mahukay ko pa yung asawa ko dahil sa pagkainggit. Natawa naman ang dalawa. Lola, salamat sa pagpunta kay Jaira. Pero sobrang sakit nung pagkakabato niyo ng tsinela sa akin. Tignan mo, namula yung ilong ko. Reklamo ni Rexter. Huwag kang maarte dyan. Pasalamat ka't hindi kutsilyo yung binato ko sa'yo. Umirap si Lola Zena. Sige na, lalayasan ko na kayo. Mabuti pa gumawa na lang kayo ng apo para matuwa naman ako lalo sa inyo. Opo, Lola. Sabay saludo pa ni Rexter. Ihahatid na po namin kayo, Lola. Gabi na po kaya delikado na. Kaya ko ang sarili ko. Nandyan naman sa labas ang driver ko. Hindi mo na kailangan mag-alala. Mag-enjoy na lang kayong mag-asawa dyan, okay? Bungis-ngis ng matandang babae. Paano ba yan? Mag-enjoy daw tayo, sabi ni Lola. Nakangising bumaling si Rexter sa kanya. Tsaka na kapag nakalimutan ko nang niyakap ka ng ibang babae, tugon niya dito at tinalikuran nito. Mahal, akala ko ba okay na? Pagmamaktol na lamang ng lalaki habang nakasunod dito. Tinotoo nga ng lalaki ang pagpapalipat nito sa Maynila at sa office na lang ang trabaho. Pero bago nga siya tuluyang malipat, suspendido na muna siya dahil sa biglaang pag-uwi niya ng walang permiso. Muntikan pa nga siyang matanggal, mabuti na lamang at nadaan sa pakiusap ang kanilang general. Mabuti na lang suspended na muna ako. Makakasama pa kita ng matagal. Nakangiting sabi ni Rexter habang naglalakad kasama ang asawa. At talagang tuwang-tuwa ka pa, no? Ikaw lang talaga yung kilala kong ganyan. Tugon pa ni Jaira. Masaya din naman siyang kasama ngayon ang lalaki, kaso medyo nalulungkot din siya sa pagiging suspendido nito. Okay lang yun. Gusto ko ring makabawi pa sa'yo kasi pinaiyak kita. Ngumiti ito at tumingin sa kanya. Kaya enjoy na muna natin itong date natin hanggat wala akong trabaho. Ikaw din. Hahanap-hanapin mo ang sarap ko kapag may trabaho na ako ulit. Wala sa sariling bumaba ang tingin niya sa katawan ng asawa niya. Huminto nga ang tingin niya sa abs nitong kumikinang pa. Nasa isang beach resort sila ngayon para sa isang bakasyon. /honeymoon nila. Ngayon nga ay naglalakad sila sa dalampasigan. Magkahawak ang kamay at iniinggit ang nasa paligid nila. Okay, masarap naman yung abs mo kaya pagbibigyan na kita. Susubukan ko ring hindi ka awayin. Tugon niya habang ang tingin ay nasa abs pa rin ito. Eyes up, wifey. Kapag tinititigan mo ng ganyan ang abs ko, may tumatayo. Ikaw din baka honeymoon agad yung magawa natin at hindi swimming. Sabi pa ni Rexter dahilan para mabilis na mapaangat ang tingin ni Jaira. Gusto mo ba ng honeymoon na muna? Makakapaghintay naman ng dagat. Nahihiyang tanong niya sa asawa. Nanlaki naman ang mata nito.
Pero ilang sandali nga ay ngumisi ito. Pagbibigyan kita, mahal ko. Saad pa nito. Agad nga siyang hinila ng asawa patungo sa tinutuluyan nilang cabin house. Pagpasok pa nga lang, kaagad siya nitong inatake ng halik at sabik niya din itong tinugunan. Handa na sanang sirain ni Rexter ang suot na dress ng asawa, pero pareho silang natigilan nang may tumikhim. Napalingon sila sa sofa at gulat sila nang makita doon si Lucas. Kalong ang anak. Anong ginagawa mo dito? Sininghalan ito kaagad ni Jaira. Gusto niya kasing matakpan ang nararamdaman niyang hiya. Nawawala yung asawa ko kaya iiwan ko na muna sa inyo tong anak namin. Hindi ko naman ina-expect na ganyan yung ibubungad niyo sa akin. Sagot pa nito. Pag-aalagaan mo kami ng anak, baka nakakalimutan mong honeymoon namin. Honeymoon! Inis na saad pa ni Rexter. Hahanapin ko lang yung asawa ko. Saglit lang naman ako. Pwede niyong ituloy yan kapag natulog na si Luther. Binaba ni Lucas ang anak sa stroller. Kompleto lahat ng mga kailangan niya dito sa bag. Kailangan niyong mag-practice para handa na kayo. Ingatan niyong mabuti si Luther ah. Tumayo ito. Isa pa pala. Gusto kong manghingi ng sorry sa'yo, Jaira. Alam kong mahirap sa'yong patawarin ako kaya maghihintay ako. Sige na, mauna na ako. Kailangan ko pang hanapin ang mahal ko eh. At dire-diretso itong lumabas ng cabin house. Buisit na unggoy talaga yun. Saad pa ni Jaira. Hayaan na lang natin. Hello baby, mabuti na lang kamukha mo yung nanay mo. Hindi kasi kita aalagaan kung tatay mo yung kamukha mo eh. Saad pa ni Jaira. Bumungis-ngis lang ito at nagpalobo ng laway. Napatawa naman si Jaira at kinuha ito mula sa stroller. Nagbakasyon nga tayo para walang kahati sa'yo eh. Tapos hanggang dito may kahati pa rin ako. Parang batang naupo si Rexter sa tabi ng asawa. Yumakap siya sa bewang nito. Mahal, ako na lang yung alagaan mo. Hayaan mo na yung anak ni Lucas. Rexter, mamaya kita aalagaan. Mag-practice na muna tayo maging magulang ngayon. Tugon pa niya dito. Nakangusong napatango na nga lang si Rexter. Okay po. I love you, mahal ko. Mahal din kita. Kaya itigil mo na yung pagsiselo sa pamangkin/inaanak mo. Tugon niya dito. Tumangulang sa Rexter at humalik sa asawa. Tinadtad niya ito ng halik sa labi. At napatigil siya nang sampalin siya ni Luther. O bakit? Akin tong asawa ko eh. Pagsusungit dito ng lalaki. Napatawa na lang si Jaira at napailing. Iniisip niya ngayon kung paano na lang kapag nagkaanak silang dalawa. Bigla tuloy siyang na-excite bumuo ng pamilya. Kaya mamaya, aalagaan niya talaga ng mabuti ang asawa niya. Ang pamilya ngang pinapangarap ni Jaira ay natupad kaagad. Hindi niya naman ine-expect na masyadong gagalingan ng kanyang asawa. Yun nga lang, mukhang siya ang naging selosa dahil hindi na niya masolo ang asawa niya. Masyado kasing daddy's girl ang kanyang only daughter. Jade, ako naman dyan kay daddy mo. Maingat niyang hinila palayo ang anak sa ama nito at siya ang pumalit sa pwesto nito. Yumakap siya kaagad sa asawa at sumiksik dito. Mommy, ako dyan. Gusto kong katabi si daddy. Maktol ni Jade at pilit siyang hinihila papalayo. Kanina ka pa sa daddy mo, ako naman. Kailangan ni mommy ng lambing. Sagot niya. Ayoko po. At nagsimula na ngang umiyak ang batang babae. Napatawa naman si Rexter. Tuwang-tuwa siya kapag nag-aaway ang mag-ina niya dahil sa kanya. Easy lang girls, ako lang to. Mayabang na saad pa ng lalaki. Daddy, inaaway ako ni mommy. Mahal, inaaway ako ng anak natin. Napakamot na nga lang ng ulo ang lalaki at marahang hinila ang anak. Binuhat niya ito at inilagay sa kabilang gilid. Ayan, pareho niyo akong yakapin. Pareho naman kayong masyadong selosa. Natatawang sabi ng lalaki. Yung anak mo yung masyadong selosa? Minsan na nga lang ako naging malambing, ayaw pa akong pagbigyan. Hindi ka naman kaya malambing po kay daddy. Laging ang galit po eh. Tugon ni Jade. Bumangon siya at naupo. Tinignan niya ang mag-ama niyang magkamukhang magkamukha. Alam niyo kung bakit moody ako? Napahinga siya ng malalim at napahawak sa kanyang tiyan. Madadagdagan na kasi tayo ng isa. Buntis ako ngayon. You're pregnant? Napatayo si Rexter na may gulat sa mukha. Madadagdagan ulit tayo? May baby ulit tayo? Tumango siya. Oo, ikaw kasi. Hindi na tuloy natupad yung sinabi ni Jade na sa 7th birthday na siya magkakaroon ng kapatid. It's okay, mommy. I'm so happy too. Lumapit ito sa ina at yumakap.
Mommy, excited na akong maging ate. Masaya po kasi may kalaro na po ako. Mukhang masasolo ka na yung daddy mo kapag lumabas na yung bunso ah. Natatawang sabi pa ni Jaira. Sige po, hindi na ako masyadong magiging daddy's girl. Hahayaan ko na po kayong maglambingan na dalawa. Sagot pa nito. Yun ang gusto ko sa'yo anak eh. Makakapagpa-baby na ulit ako sa mommy mo. Nakisali sa yakapan si Rexter. Hinaplos niya ang sinapupunan ng asawa. I'm so excited to see you, little one. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, baby brother ko. Nakangiting sabi naman ni Jade. Napangiti na nga lang si Jaira bago haplusin ang buhok ng kanyang mag-ama. Walang pagsisisi sa kanyang naging asawa na si Rexter. Dahil wala itong ginawa kundi ang pasayahin siya. Hindi niya ina-expect na makakabuo siya ng masayang pamilya pagkatapos ng masakit na nakaraan niya noon. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Nakangiting sabi niya bago parehong halikan ng mga ito. Mas matagal nga lang sa asawa niya dahil mukhang ito yung pinaglilihian niya. Mukhang another baby na kamukha na naman ni Rexter ang maisisilang niya. Pero ayos lang para sa kanya. Maganda naman ang lahi. At dito na nga po magtatapos ang kwentong pag-ibig ni Jaira at ni Rexter. Naway kayo po ay kinilig at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Syempre, dito pa rin po yan sa inyong inaabangang mga kwento ni Miss J.